Mga katambay, magandang araw po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok ng mundo o saan man sulok ng bansa tayo naroon. Ay naway maingatan po tayo mga kabayan. Samahan niyo po inyong likod, magkomentuhan po tayo mga kabayan. Umpisa na po natin mga tambay. Ito pong komentuhan po natin, itong pong pahayag ng Pangulong Marcos mga tambay na hindi raw po siya magre-resign. At isa pa, meron pa po, nagpahayag din po siya na muli pong nagpahayag na naman na siya raw po ay against sa impeachment. Hindi raw niyo po gusto at hindi niya maaaring magustuhan ng impeachment ng Vice President. Ibang klase po mga tambay. Ang tanong po natin mga tambay, may tama kaya? Hindi kaya? O malakas kaya ang tama? O sinasabing wala kayang tama di umano? Mga tambay. Ganun kaya? Nagtatanong lang si Kamano. Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin. Ibibitiw si Pangulong Bongbong Marcos. Yan po ang tasang sagot ng Pangulo sa panawagang bumaba siya sa pwesto. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. I will resign? Yeah, that's what they want. Ba't ko gagawin yun? At wala sa ugali ko yung tinatakbuhan ng problema. So, what good will that do? Ito ang malinaw na tugon ni Pangulong Bongbong Marcos sa panawagan ng kanyang mga kritiko na siya ang dapat na mag-resign. Sinabi kasi mismo ng dating Executive Secretary ni PBBM na si Attorney Vic Rodriguez na hindi kailangan ng courtesy resignation sa mga gabinete dahil ang Pangulo mismo ang problema. Ganyan din ang naging banat ni Attorney Harry Roque sa Pangulo. Pero giit ng Pangulo, hindi niya inutos ang courtesy resignation para magpapogi. We are looking at the problem deeply. You know, siguro by now, you know, I don't do things pang optics. If there is a problem, I like to fix it. So, that's what we are doing. So, expect... Hindi naman natanggal lahat eh. Bilang na bilang mula sa daliri mo ang tinanggal po ninyo, Mr. President. You know, ginagawa nyo lang pong lukot, gago at bobo mga Pilipino. You know, pinagsumitin nyo ng resignation ng mabilisan para sa sinasabi nyo may problema at hindi sumusunod sa inyo. Ilan lang ba natanggal? Yun din ang inyong gabinete. Hindi po ba? At ito pa po yung isang sagot niya mga tambay. Sa impeachment naman po. Dahil muling iginiit po na tutol daw po sa impeachment ng presidente mga tambay. Ibang klase itong presidente na ito. Hindi naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magdudulot ng kaguluhan sa politika ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Muli rin niyang binigyan diin na hindi siya sang-ayon sa pagsasampa ng impeachment sa Vice Presidente. Giit pa ng Pangulo, walang kahit isa sa kanyang mga kaalyado sa Kongreso ang nagsampa nito. How many times do I have to say that? I didn't want impeachment. Lahat ng kakampi ko sa Kongreso hindi nag-file ng impeachment complaint. Yung mga nag-file ng impeachment complaint, hindi mo masasabing kaya kong utusan o pagsabihan na ito yung gagawin mo. Hindi po ba kabobohan yun? Komento ko po. Hindi ba kabobohan yun? Hindi raw po yung mga kakampi niya nag-utos. Pero sino po nag-impeach? Hindi naman po tangat bobo mga Pilipino. Sino po ba nag-impeach? Di po ba Kongreso, mga kaalyado nyo? Di po ba? Sila po nag-impeach meron pa nga involved na pera, may pirmahan pa. Napakarami nagpapatotoo, pati po yung kaalyado nyo. Nagpapatotoo na merong pirmahan dyan na hindi bababa sa 120 million isang congressman sa kanilang opisina pagka pumirma ka sa impeachment. Sino po nag-impeach? Di po ba kaalyado nyo? You know, ang nagsalita pa speaker sa impeachment sa Kamara, yung nag-file, pinatulan ng Kamara dahil gusto rin nilang ma-impeach ang Vice President. Yung po talagang totoo ron. You know, inaccept nila impeachment. Tapos, pinatupad nila kung ano yung in-impeach o kung ano yung pinay na impeachment na makakaliwang grupo, karamihan makakaliwa. Di po ba?
kinagat, sinang-ayunan ng kaalyado nyo. Yun ang totoo ron. Sinang-ayunan ng kaalyado nyo. Hindi naman, ginagawa nyo tangat, bobo at gago ang mga Pilipino. Hindi naman ganun kabobo mga Pilipino ngayon. Ano yun? Matitino ang mga congressman na nag-impeach? Mga matitino. Sa paghawak nga lang ng pondo at pera ng bayan, may issue na. Lalong-lalo na pagka nasa bicameral conference committee report na. May usapin pa nga sa GAA sa Korte Suprema, yung ginawang 2025 national budget. Mr. President, tulog po ba kayo? Tapos sasabihin nyo rin, hindi kayo magre-resign. Totoo naman. Never kayo mag-resign. Dahil matagal nyo ng pangarap na makabalik sa kapangyarihan. Yung po ang totoo. Kailanman na hindi kayo magre-resign. Ngayon pa ba kayo magre-resign? Kontrolado nyo lahat ng sitwasyon. Hindi po ba? Nagtatanong lang si Kamanong. Paano kayo magre-resign? Kontrolado nyo po yata lahat. Pati yata ang pera ng taong bayan. At pati po ang men in uniform tulog. Na mahimbing ang pagkakatulog. Bulag, pipi at bingi sa nangyayaring problema ng bansa. Lalong-lalo sa issue na inyong pulburon. Di po ba, Mr. President? Nagtatanong lang po si Kamanong. Malabo. Kahit pitpitin ang yagballs nyo, hindi kayo magre-resign. Dahil mapakatagal na panahon nyo pong talagang inintayan na makabalik sa kapangyarihan. Di po ba? Ginawa nyo nga lahat. Ginawa nyong budulin ng pamilya Duterte, lalo-lalo ang Vice President para lang kayo makabalik sa kapangyarihan. Di po ba? Yan na rin mismo ang sinasabi ng inyong ading, ng inyong ating. Di ba? Ang inyong manang. Di po ba? Grabe ang ginawa nyo, pambubudol sa Vice President para lang makuha nyo kapangyarihan ngayon inaasam-asam nyo. Di po ba? Tapos sasabihin nyo hindi kayo umaatras at never kayo umatras sa problema na inyong ng problema nyo. Hindi nyo ito aatrasan. Pambihira. Pambihira. Ano po ba mga problema ibinigay nyo? Sige nga, napakarami yung problema. Pag wala na po kayo sa kapangyarihan, doon nyo po sabihin na hindi nyo aatrasan ang problema. At hindi nyo iiwanan ang problema. Sa dami po na binigay nyo problema sa bansa, lalo-lalo po yata sa paghuhudas at sa napakaraming paglabag sa batas ng ating soberenya at lalo-lalo sa isang dating Pangulong Duterte na hindi nyo binigyan ng due process sa ating bansa. At napakaraming issue ng korupsyon, Mr. President. Napakarami nyo pong hindi aatras ang problema. At wala yan sa inyong wala yan sa bokabularyo nyo na kayo mag-aatras at magbibitiw sa inyong pagka-pangulo. Hindi. Dahil una-una, yung nagpapatakbo naman sa bansa, hindi naman daw po kayo. Paano kayo magre-resign kung hindi naman kayo ang nasusunod? Ayon po yan mismo sa inyong ate, sa inyong manang. Ang nagpapatakbo po ng bansa ngayon, ayon sa inyong manang, ay isang Araneta, isang Romualdez. Yan, kausapin nyo yung kapatid nyo. Kaya talagang sa inyo po, malabo po talaga kayo mag-resign. Dahil po ang masusunod po, yung nagpapatakbo ng bansa ayon sa inyong ate. Kaya malabo po kayo mag-resign dahil hindi kayo pagre-resignin. Paano kayo pagre-resignin, Mr. President? Sige nga. Lahat po ngayon unlimited. Mula po sa baba hanggang sa taas may issue ng korupsyon ng bansa. Lalo-lalo sa institusyon ng Kongreso at ng Senado. Grabe po ang pera dyan, ang issue. Di po ba? Pati po ang mga ahensya ng gobyerno nalilintikan. Pati ang PhilHealth. Di po ba? Ang ginto sa Central Bank. Ang mga proyekto na mga anomalya ang issue. Flood control. Marami pang iba. Nandiyan pang SSS, GSIS, PDIC. Di po ba? At napakarami pang iba, Mr. President. Tapos dadaanin nyo lang kami sa bibig. Napakahusay nyo pong magbuka ng bibig. Pero wala naman po kayong yagballs. Puro lang kayo salita. At wala naman kayong ginawa. Wala naman kayong ginawa Yung ginawa nyo nga lang sa dating Pangulong Duterte na never na nating papasukin o papapasukin ng ICC sa ating bansa dahil hindi tayo miyembro niyan. Natupad po ba?
Hindi na tayo makikipagkaisa riyan. Di po ba? Hindi na natin sila i-entertainin. Nangyari po ba? Ano po ba ginawa ninyo? Hindi nyo in-entertain, hinatid nyo pa. Hinatid pa ng sariling eroplano ng bansa at gastos pa ng Pilipinas. Ganyan kayo magsalita. Ano, tulog ba kayo? Pagka sinabi nyo na, nakakalimutan nyo na? May amnesia po ba kayo, Mr. President? Pabalik-balik. Ginagawa nyo tangat bobo ang mga Pilipino sa mga sinasabi nyo yan. Paulit-ulit kayo. 3 taon nyo nang pinababagsak ang Vice President. Pero hanggang ngayon, lagi nyo sinasabi, ayaw nyo na impeachment. Dahil hindi maganda sa bansa. Hindi ba maganda sa bansa? Pinababagsak nyo lahat ng pamilya Duterte. Pati ang mga kadikit dito, kaalyado. At pati ang mga vlogger. Ibang klase kayo. Kayo po ba ang presidente talaga? O yung Romualdez Araneta na sinasabi ng kapatid nyo? Dahil wala kayong kalam-alam sa nangyayari yata sa bansa. Na grabing pamumulitika sa mga Duterte. Impeachment. Sige nga. Ginagawa nyong tanga mga Pilipino. You know, wala, ni isa raw walang nag-file ng impeachment sa kaalyado niya. Pero ang nag-impeach sa kaalyado niya, yun ang nag-impeach sa Vice President. Di ba kagaguhan yun? You know, kung ayaw nyo talagang ma-impeach ang Vice President, hindi nyo na papatulan. Re-rejectin na yan ng Kongreso dahil kaalyado nyo pala. Hindi na yakyat sa plenaryo yan. Hindi na pag-uusapan yan. Di po ba? Hindi po kami gago, tanga, bobo. You know, pinapasok eh. Di po ba? Gumawa pa ng committee ang Kongreso. Napakadali niyan eh. Kung talagang totoo sinasabi nyo, umpisa pa lang, walang ground, walang ebidensya. Tapos na, hindi na dapat pag-usapan niya, walang impeachment. Di po ba ganyan ang ginawa ni dating Pangulong Duterte? Nung mismo na ini-impeach nila ang dating Vice President na si Leni Robredo, ano sabi ni dating Pangulong Duterte? No guys, hindi kailangan. Hindi kailangan yan. Magugulo bansa. Halal ng taong bayan yan. Hinalal ng bayan yan. Hinalal ng taong bayan yan. Hindi dapat i-impeach yan. Kayo po ba ganyan? Hindi. Wala kasi yata kayong yagballs. At hindi yata kayo talaga nagpapatakbo ng bansa yata. Ayon sa inyong kapatid. At hindi yata talaga kayo marunong maging presidente. At yung sinasabing weak leader daw po kayo, ayon sa pinakulong nyo, pinatapon nyo sa Netherlands na dating Pangulong Duterte, mga kabayan. Ito po bang mga pahayag ng Pangulong Marcos ay kapani-paniwala po ba ito? Dito sa isa, maniniwala tayo na talagang hindi siya magre-retire o magre-resign at hindi siya bababa o mag-i-step down sa kanyang pagiging presidente. Naniniwala po si Kamanong, kahit pitpitin mo po ang yagballs niyan, hindi po bababang presidente yan. Malabo po sa sabaw ng pusit na bumaba po yan. Pero yung sinasabi niya, hindi po naniniwala sa si Kamanong. Dito naman po sa isa niya sinabi na wala raw po sa makakaalyado niyang congressman na gustong i-impeach o sinasabing nag-file ng impeachment. Malabo sa sabaw ng posisyon, mga katambay. Una-una, gigil na gigil po ang mga congressman na ma-impeach yan. Real talk. Di po ba? Gigil na gigil. Nagmamadali nga eh. Ganyan po, kasinungaling yata. Hindi kaya sinungaling ang Pangulo? O napakasinungaling kaya? Mga kabayan. O talagang yan yata ang apekto ng pulburon. Yan na kaya ang apekto ng pulburon? Pabago-bago ang salita? Pabalik-balik ang salita? Wala namang gawa. At pabali-baliktad po ang gawa. Yung sinasalita, iba naman po ang ginagawa. Yun na kaya ang apekto o epekto ng pulburon, mga kababayan? Grabe, no? kaya nga wala nang katiwa-tiwala po ang majority ng Pilipino sa Pangulo. Wala na. Malabo na pagka mga ganitong estilo ng Pangulo ng bansa. You know? Yung sinasabi nga, kahit nga po yung namayapa na si Capredi, ngayon lang siya nakakita, di ba? Yung kanyang pahayag bago siya pagpahingahin, si Freddy Aguilar. Ngayon lang ako nakakita na ganitong klaseng Pangulo magmula nang siya'y nabuhay. Grabe. Sa pagiging traidor, taksil na Pangulo. Ito, sinabi niya.
Pangulong Marcos. Bukod tangi raw po. Grabe. Yan. Pinaniniwalaan naman po yan eh. Ang naniniwala po dyan, siyempre po, yung mga kaalyado, yung mga kaliwa, mga oligarko yata, at yung mga korap, mga smuggler yata, mga pulburon drugs, drug pulburon. Di ba? At mga bayaran. Pero lahat naman po yan ay balimbing, mga tambay. Pagka po talagang, saka nakakalungkot lang, yung ating men in uniform, nalulungkot lang tayo. Bakit nagkaganito ang ating bansa? Bakit nagkaganito ang ating mga generals, ang ating mga general? Mga bayani po yan dapat eh. Sila po dapat ang bayani. Sila po talaga na dapat umaayos ng bansa. Lalong-lalo pagka ganito nga may problema, may issue ng pulburo ng isang pangulo. Nasaan po ang ating mga general, mga men in uniform? Ano po? Walang imik. Majority ng Pilipino, dismayado. At baon na baon tayo sa utang na wala tayong nakikitang progresibo sa ating bansa. Kahirapan, kawalan ng trabaho, puro ayuda, at puro korupsyon sa loob ng 3 taon. Pamumulitika. Pero ang mga men in uniform natin, mga general natin, karamihan nating mga general, hindi naman po lahat, karamihan lang. Tulog. Tulog po sa nangyayari. Bingi. Pipe. Wala. Tahimik na tahimik. Kaya po, ganito po nangyayari sa ating bansa. Napag-iiwanan na tayo. At talagang basurahan po talaga ang ating bansa ngayon. Nasa basurahan. Pagka ganitong pangulo na hindi po umaaktong pangulo yata ayon sa kanyang kapatid, mga kabayan. Yan po mga tambay. Ang pahayag po ng pangulo, mga tambay. May epekto na naman po yata ng pulburon. Kaya po nakita po natin kung paano po magsalita. At kung paano po magpahayag, mga tambay. Kala mo nga mapapaniwala pa niya ang mga Pilipino sa kanyang mga pinagsasabi. Lalong-lalo po sa impeachment na ayaw daw niya po na impeachment sa Vice President. At yung sinasabi niya nga hindi siya magre-resign o mag-step down. Totoo naman po yun dahil hindi naman po siya ang umaaktong pangulo ayon sa kanyang kapatid, mga tambay. Dapat ang tanungin mo dyan na mag-resign at mag-step down, yung sinasabi ni Senadora Amy Marcos, ang Romualdez at ang Araneta. Ayan, baka sigurado pa yan. Di po ba mga tambay? Muli po, maraming salamat po mga tambays sa mga nakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At sa ating po mga tagapanood, mga nakakagusto po ng ating maliit na Tambayang Makabayan. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan. At syempre po sa ating mga subscribers, thank you po mga kababayan. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At thank you rin po sa ating po mga kababayan na nagbibigay po ng biyaya sa inyong lingkod. Shoutout po Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hercio ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman Ate Isa ng Cagayan Valley, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Annie Joe, Teodorico Erguisa Jr., Arfel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina RK AAR Team 888. Thank you po sa mga biyaya po at pinagkakalob nyo po sa inyong lingkod. Ingat po sa inyong mga paggawa. At thank you rin po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po mga kababayan. At syempre po yung dasal at panalangin po na maingatan po ang pamilya Duterte at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa ang dating Pangulong Duterte. Tayo rin po mga tambay, ingat po. Maraming salamat po. Sa muli po, paalam po muna. Bye-bye.